Grabe guys, yung tip naging $26. Kasi mga customer. Sa Hollywood, ilaw pa rin. Biyahe kahit 10 oras na. Sa kanto ng Venus Sunset, may Pinoy na kumakanta. Hey! Gabing biyahe, pusong Pinoy, DoorDash sa lake. Todo kayo, todo joy. Salamat Jesus sa bawat order ko, bawat takeout. May halong dasal at pagmamahal mo. Guys, sa wakas, our first order for today. Medyo late na, ang oras is 7:44. Umalis tayo before 6 or 6:30, around 6:30. Ito ang unang order natin sa Mendocino Farms. It's $1044 for 0.8 miles. I have 3 orders na dinecline kasi medyo malayo, around 2.2 to 3 miles. Kaya naman dinecline natin. Ito, papunta na tayo at di-deliver na natin. So dalawang paper bag siya dito sa Mendocino Farm, pero isang tao lang. Tara, deliver natin sa... Medyo late na tayo nakalabas, 6:30. At ito yung unang order na ating tinanggap. Gawa ng yung mga order nga na binibigay sa atin ni DoorDash. Ewan ko kung matatandaan nyo, ayoko kasi na masyadong malayo. So mga binibigay sa atin DoorDash 2.2 3 miles. Meron isa medyo malapit 1.3 miles per $5. Hindi ko naman tinanggap kasi masyado siyang mababa for me. So gantay na lang tayo ng order na pwede nating tanggapin o yung matanggap-tanggap naman, di ba? Parang gano'n. Tingin ko lang to. Para sulit naman yung ating takbo. Papunta na tayo dun sa ating biyahe. Papunta na tayo dun sa ating pagdadrapan. Isa 0.8 miles for $10.44. At sa Mendocino Farm natin siya kinuha. Tara. Guys, dumating na tayo dito sa ating drop-off point. At pinapaakyat ng customer yung order. Kaya naman kailangan natin umakyat. Dun sa taas. Pero mababa lang naman yung... Anyway, madali lang naman yun. Siyempre, ganun talaga. Mayroong mga taong... May mga customer na kailangan natin dalhin. Part yun ng ating trabaho. So, check natin. Okay, nandito naman lahat ng details kung paano tayo makakaakyat. Tara. So yun guys, na-deliver na natin, iakit na natin sa kanyang apartment at pabalik tayo doon sa ating tambayan sakaling meron pa tayong makuha.
Guys, nandito na ulit tayo sa ating tambayan at na-deliver na natin ang ating first order na Uber Eats 10.44, tama ba? 2.8 miles yata. Na-deliver na natin, nakabalik na tayo dito. At yun yung unang delivery natin kasi naman from the span of 6:30 onwards hanggang 7:40 panay ang binibigay ni DoorDash sa atin, puro malalayo. So 3 miles, 2.2 miles, at may isa 1.3 miles na sobrang namang baba ng offer. So no choice kundi i-dispute or i-decline lang natin yung order kasi sabi ko nga mas gusto ko yung mga order na malalapit. Di bali nang medyo mababa yung offer basta malapit siya at makakababalik ka dito agad. Kaya naman ito yung una nating na-receive or in-accept na order. Tay-tay pa tayo. Ang oras ngayon ay 8:02. Ngayon pala is Lunes. So, medyo matumal din talaga. Kaya tara, hintay-hintay pa tayo. Guys, we got our second order. Mendocino Farm ulit. 0.4 miles for $8. Kinuha na natin or papunta na tayo. In-accept na natin yung offer. Pipick upin na natin yung order. I-off ko lang tong DoorDash natin para hindi tayo makareceive at the same time kasi meron tayong in-accept na order. Isa lang para hindi tayo marami upin natin. Guys, na-pick up na natin yung order sa store. Doon siya. At check natin. Sabi, 0.4 miles. We estimated the distance. Check natin kung talagang 0.4 miles siya. Actually 0.3 lang pagka si Apple Maps. Dito na tayo, tatawid lang tayo dito. Ayun na yung building niya. At sabi meet at the door. Pero nagsabi siya ng apartment number, siguro meet niya tayo dun sa apartment niya. Instead of leaving it there, i-handover natin dun mismo sa customer yung order niya. So aakyat pa rin tayo. Dito na tayo guys. I-lock ko lang tong bike. Tapos akyat na tayo sa taas, no? Dito na tayo. Hanapin lang natin yung kanyang apartment number tapos bigay na natin sa kanya. So yun guys, bigay na natin yung order. At first hindi ko alam na o hindi pala nagbigay ng password yung customer. Kasi yung front desk pala na nandun, dapat i-open yung door. Eh yung front desk naman ito, hindi naman ako nakikita nito kanina, kaya kailangan ko tawagan yung customer. Anyway, na-deliver natin at nabigay na natin. Let's book. Salamat. Thank you. Let's go back na sa ating tambayan. Sabihan ko patuloy ng thank you yung front desk kasi habang kausap ko kayo, syempre Tagalog salita ko. Pagkasabi ko sa kanya instead of thank you, sabi ko salamat. Nagulat din siya. Salamat. Balik tayo doon sa ating tambayan. Napit lang, pwede lang ka rin. Sana makakuha pa tayo. Guys, pakita ko na rin pala sa inyo. I'm not sure kung itong kauna-unahan o nag-iisang Tesla na fast food. So, ito yun. Ito yung mga may charger siya. Tesla, at the same time meron siya pwede kang kumain dito. So I think ito yung ating kauna-unahan at or nag-iisang Tesla na fast food. Bago lang to, parang ilang buwan pa lang. So may dalawa pa siyang, nakikita nyo, may dalawa pa siyang malaking projector doon na pwede kayo manood while you're charging and while you're waiting for your food siguro. Parang gano'n. Dinadayo rin to. Yun lang, kasi nadaanan natin. Guys, it's almost 9 o'clock. It's 8:58. At sa tingin ko, tatapusin natin. Nakadalawa lang tayo ngayon sa Uber Eats. Isang 10 plus dollars, saka isang 8. So dito nga guys, minute ko na lang yung original na audio o sinasabi ko.
Kasi nagkamali ako. Akala ko yung nagbigay ng mga malaking tip is yung sa pangalawang delivery natin. Ang nagbigay pala ng malaking tip yung dun sa 2 bags, yung unang delivery natin na which is yung $10.55. Siya yung nagbigay. Ang tip net total na binigay niya is $26.22. Kaya naging parang 30 plus yung takbo natin dun sa isa lang na yon, tapos plus $8 dun sa second na delivery natin. So kaya sulit pa rin guys yung ating takbo for this night, kahit na dalawa lang yung ating nakuha o offer sa Uber Eats. So wala po tayong nakuha sa DoorDash, puro lang tayo sa Uber Eats that night. Kaya naman, mas binarapat kong i-mute na lang yung aking original na sinasabi kasi upon checking, mas dun pala sa first order natin talaga siya nakuha yung malaking tip. Again, maraming salamat. God bless and always pray.